Hi guys, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa mga OFWs sa loob at labas ng ating bansa, sa kanilang mga pamilya, maging sa mga minamahal kong mga subscribers Luzon, Visayas at Mindanao rin po. Ako po ay bumabati sa inyo na magandang hapon. Sobrang init mga kagapay. At ito, kalalabas ko lang ng opisina at mayroon ako nakalimutan kay kanina. Sobrang init talagang mga kagapay, pero mas medyo nababasan yung init ngayon compare kahapon, kasi kahapon talagang pag lumabas ka talagang masasalubong mo, hindi lang yung sa sikat ng araw, magiging yung init na singaw ng simento. Talagang pag tumama sa mukha mo mga kakapay, talagang parang susunugin ka. So ngayon, kalalabas ko lang ng opisina, munti ko na makalimutan kasi po ay ako yung may pupuntahan ngayon. At pagkatapos ng puntahan ko, ako yung uwi na rin. Ayaw ko nang hintayin pa na abutin ako ng takip silim. Nakalimutan ko yung dapat kong iba-vlog ngayon, no? At katapos ko lang mag-picture kanina na tuwing nakikita ko yung mga OFWs na nasa training center, iba-ibang mga categories, no, ng mga OFWs, mga household workers at skilled workers. Marami silang kinakaharap bago umalis ng Pilipinas. Ang daming mga paghirap na dinanas sa Pilipinas bago makaalis patungo sa labas sa bansa. Kaya lagi kong maalala pag sila ay sa labas ng bansa, iba-ibang mga hamon na kinakaharap sa labas ng bansa. Okay lang sana mga guys kung ang hamon sa kanila yung sobrang hirap sa pagtatrabaho, gutom, yan, at panibagong adjustment sa employer. Ang malupit mga kaibigan, kaysa na sumali pa sa ibang mga hindi naman karapat-dapat nilang salihan para lamang kumita, katulad ng ito, yung mga mudos ngayon ng mga scammers sa ating bansa. Kung inyong papanood, no, hindi lamang sa TV, maging sa mga social media, maraming nagkaroon ng problema. Sila ay nabiktima mga kaagapay. Lalong-lalo na may panibagong ngayon, yung tawag nito Hamon Challenge, no? Hamon Challenge ni FLM, no? Maraming napapanalunan ang mga followers niya sa pamamagitan ng mabilisan na comments, sa pag-comments doon sa kanyang programa ngayon, no? Yung kung magaling ka sa pag-comments at ikaw mapipili, talagang pipiliin ka at bibigyan ka ng papremyo. Hindi lamang cellphone, magiging itong libu-libong pera, either 10,000, 20,000, mayroon pang kung medyo, ang yung pinakamababa is 1,000 pesos lamang mga kaagapay. So ngayon, dahil yan ay inuulan ng mga subscribers ngayon, mga followers, CPLM, ayan na, mag-iingat kayo kasi mayroon siyang mga followers doon, yung mga followers, no? Nasasalisihan ng mga tawag nito, scammers. At habang nagsasalita si FLM, gabi-gabi yan, no? Aba, nandoon din sila. Kunyari, nagko-comments din, nag-share din sa lahat ng pinapakita ni FLM. Ngayon, isa dyan, ilan-ilan dyan, mag-ingat kayo mga kaagapay, lalo na sa mga OFW sa labas ng bansa, hindi lang sa Pilipinas, no? Mga nagtatrabaho lokal dito sa Pilipinas. Dahil sa hirap ngayon, maraming may problema pinansyal,
pag iyan ay kinagat mo at inupiran ka at sasabihin sa'yo, no, PM me, halimbawa Juan de la Cruz, PM me now na kung gusto mo manalo ng 20,000 pesos. Ayan. Ngayon, pag nag-PM ka sa kanya, itong gagawin ng scammer na yan, mga kagapay. Itong gagawin ng scammer na yan. Ililipat ka sa kanyang messenger, doon kanya i-chat o i-message. Then, doon kayo continuous bigayan ng impormasyon, lalo na ikaw na bibiktimahin niya. Tuturuan ka kung paano gawin, no? Kukunin sa'yo yung pangalan mo, complete address, then GCash number, mga kaagapay. Kung ikaw ay walang alam, tuturuan ka pa ng loko-loko na scammer niyan, mga kaagapay. Kaya ingat kayo, mga kababayan natin, lalo na sa mga OFWs. Tuturuan kayo. Ngayon, siguro hindi naman abutin na kung ilang oras, no? Ilang oras. Tuturuan kayo, mga ilang minuto lang, hanggang sa matuto ka. Tuturuan ka paano i-open yung link, no? Mga transaksyon doon sa GCash. Lilituhin kayo, mga kaagapay. Kaya dapat doble ingat po ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga OFWs na mga kababayan natin na paalis pa lamang ng bansa. Lilituhin ka, then ang sasabihin sa'yo, screenshot mo yung balance ng GCash mo. Pag na-screenshot mo, ipapasa mo sa kanila, sa kanyang account sa Messenger. Pag nag-ipasa mo doon, ito nang marinig mo. Oh, sir, makinig ha, sir, okay na, natanggap na namin yung GCash account mo, yung nakalagay kung magkano ang balance, nandyan po. So ngayon, pag naibigay mo, sasabihin sa'yo, yung GCash na balance mo, magkano yung amount, dudublein or apat na times yan, times 4 or times 5, gagawin nila yan o sabihin sa'yo. Kaya dapat bilisan nyo. Okay, itong mga mga strategy nila, mga kaagapay. Pag naibigay mo na, sabihin sa'yo na i-check mo yung balance mo ng GCash account mo, i-check mo, at dahil pinadala na namin sa'yo. Ngayon, ito, abangan nyo, mga kaagapay. Pag na-send nyo na, papacheck sa'yo. Pag sinabi mo, tatanungin ka, nandiyan na ba? Nandiyan na ba, sir? Na-receive nyo na? Pag sinabi mo wala, ang sasabihin sa'yo, tandaan nyo, pakinggan nyo, ang sasabihin sa inyo, i-double check mo, kasi nandiyan na, ipadala na namin. Either twice or thrice, ipapacheck sa'yo. Ngayon, pag wala pa rin, ito na ang kanilang mga estilo. Hindi naka-update, sasabihin sa'yo, hindi naka-update ang inyong GCash, kaya hindi may pasok ang padala namin sa inyo. Hindi namin maipadala o hindi papasok yung pinapadala namin kasi hindi updated ang inyong GCash. So ito, bibigyan kanilang instruction. Siyempre, tawag nito, excited ka. Ang sasabihin sa inyo, ganito. Ang sasabihin sa inyo, sir, maghulog ka or mag-cash in ka ng 1,000 pesos para ma-activate yung account mo, at pag na-activate mo yan, automatic yan, mag-open yung account mo. So ngayon, kapag cash in ka na, di ba, anytime, pag pinadalhan ka, pwede na, makareceive ka na ng padala, no? Nila. Yan, ganito. Kasi, siyempre, times 5 yun, times 4 or times 5. Ang purpose ng 1,000, mga guys, mga kagapay, para ma-activate, for activation. Yung kasunod na ipapadala mo, kasi doon na nila dudublihin kung magkano ang laman ng GCash mo.
sabihin sa'yo 5,000. Nagpasok ka ng 5,000 o nag-cash in ka ng 5,000, times 5 mo o magkano, hindi 25,000 mga kaagapay. So hindi ka ba masaya? Ingat mga kaagapay. Bakit? Kapag cash in ka ng 5,000, another yan. May kasunod pa na sasabihin yan sa'yo. Sir, malamang ganito ang sabihin, dagdagan mo. Kung gusto mo malaki-laki ang makuha mo, hindi lang 25,000. So another cash in ka. Kasi tingnan nyo, kung may 25,000 ka na, dagdagan mo ng 25,000. Pag tinimes mo yan, sir, 5 times 25,000, magkano yan? So may kitang libo na mga kaagapay. So ngayon, kung may 1,000 ka na i-cash in, then ang 5,000, tapos nakapag 25,000 ka pa, kasunod na hinulog mo, 25 plus 5,000 equals to 30,000 plus 1,000 equals magkano? 31,000. So ngayon, itong kasunod mga kagapay, itong pag-ingatan nyo, ito ang abangan nyo. Another na lilituin naman yung isipan mo, liligawin naman. Ganito, sir, may tendency, ito nang masasabihin sa inyo, sir, medyo i-try mo na i-open yung o i-check yung GCash account mo, kasi yan na times 5 na namin, 25,000 or 26,000 times 5, no? So magkano mga kaagapay, no? 25,000 o 26,000 times 5, magkano mga kaagapay? So medyo malaki-laki yan. Kaya talagang mahamon ka ngayon sa kanilang mga instruction sa inyo. Ang susunod na kukunin sa inyo mga kaagapay, walang iba kundi yung OTP. Diyan na kayo madadali. Ang kasunod na kukunin sa inyo mga kaagapay, yung OTP. Kaya dapat maging maingat mga kaagapay. Once na ibigay mong OTP mo, tapos ka na. Tapos ng GCash mo, no? Hindi mo na makikita kung yung mga sinasabi nila sa'yo, hindi mo matatanggap. Pati yung inyong GCash, hindi na activated yan. May tendency, hindi mo na talaga ma-open yung GCash mo. Kaya ingat mga kaagapay. At ako'y concern lang, hindi lamang sa inyo, magiging sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya kayo ay alis para maghanap buhay sa labas ng bansa, para makatulong sa pamilya. Tapos ang nangyari, ikaw pala ay biktima ng